Tuloy lang ang aking story sa mga kapatid kong kinuhanan ni Lord. So, meron akong kapatid na um, yung napaka mapalad namin dahil naging kapatid namin siya. So, ang kanyang pangalan ay Edmundo de la Cruz. At ako yung nag-aalaga sa kanya nung bata pa siya. Ang hugis ng braso niya ganito, hindi po lapad, bilog na gano'n. Tapos ang kanya namang kamay, lampas sa tuhod yung pagbraso natin, pag inunat natin, hindi naman umaabot ng lampas sa tuhod eh. Pero yung kapatid ko na yun ay mahaba yung kamay niya, lampas sa tuhod. So, mistisuhin siya, guwapong bata, at wala pang 1 year old, ano na siya, sinusuot niya na yung aking bakya, kasi bakya pa noon eh. Tapos naglulukson lubid na siya, hindi man siya makatulong, pero harap likod, ganyan. So 1 year old lang siya. At one time, piyesta yata niyan sa Antipolo. Diyan po kasi kami nakatira sa Antipolo. Piyesta dyan. Bigla siyang nawala. So, sa 1 year old na niya, nakakalakad na siya, nakapunta siya sa labas ng kalsada. Ang daming sasakyan. Tapos nakita namin, nandun siya sa gitna ng kalsada. Hindi siya nasagi ng mga sasakyan. So, nagsigawan kami, kinuha namin. At yun nga, naligtas naman yung aking kapatid. Pero yung father ko, sa tuwing uuwi siya, kasi driver siya sa Pasay, diyan siya nagtatrabaho. Jeepney driver ang father ko diyan sa Pasay. Pumapasok sa loob. Open pa yung yung Forbes Park diyan sa Pasay. Yung Pasay tsaka Forbes Park, yan ang ruta ng father ko. Pag umuwi siya, ang lakas ng kita niya, yung makapal yung pera niya laging dala. Bundle. At so masagana po kami nung buhay pa yung aking kapatid na yon. At ang nangyari pa, yung mother ko, yung pinangkakain namin galing yung pambili ng mga kung ano, galing sa panalo niya sa wedding. Every other day nananalo siya sa wedding. Kaya lahat ng ginagastos namin, nabibili namin galing sa panalo niya sa wedding. Tapos yung father ko, makapal yung pera niya pag umuwi siya. So masagana po ang buhay namin nun. Kasi marami naman kami magkakapatid eh. Nung time na yon, 12 na kami. So yung 2 kasi, maaga silang namatay. At masagana ang buhay namin kahit nangungupahan, kahit driver lang yung father ko sa jeep, sa Forbes Park, Pasay Forbes Park. Yung nanay ko, labandera. Pero itong ikalawang araw na nanalo sa wedding. Hindi ko po pinopromote yung wedding kasi matagal na yan nangyari. Kung meron pa niyan ngayon, hindi ko yan alam kasi hindi ako tumataya. Christian na kasi ako. So, nangyari, nang umalis na uli kami doon sa Antipolo, nalipat po kami ng Muzon, Taytay, Rizal. Ako yung nag-aalaga sa kapatid ko. Bigla na lang nilang sinugod sa ospital. Eh, syempre, mahal ko yung kapatid ko kasi ako yung nag-aalaga. Naiyak na ako. May naiwan siyang damit na hinubad. Tinago ko sa dingding. Inaamoy-amoy ko yun. Sabi ko, Edmund, kailan ka babalik? Sabi, ano pa ako niyan? Mga 6 years old. Sabi ko, inay, miss ko na si Edmund. Kailan niyo ba yun? Sabi niya, nasa ospital pa. Siyempre, lagi kong namimiss dahil ako yung nag-alaga. Alam niyo, mga friends, bigla na lang dumating sa bahay, bangkay na. Nagulat ako, tapos yung pala leukemia ang sakit niya. Hindi naman sinabi ng
parents ko na may sakit na malala yung kapatid ko. So may mga hiwa na yung paa niya, may mahiwa doon sa, ewan ko anong ginawa doon ng doktor, bakit may mga hiwa yung paa, may sugat na hiwa. At so anong nangyari mga kapatid, parang nasyak ako. Kasi ang lakas-lakas ng kapatid ko nung dinala sa ospital bago pag-uwi patay na. So yun po yung istorya ng isang kapatid ko na pag naalala ko, hindi maaaring hindi ako naluluha kasi yung damit niya na naiwan, pinipreserve ko yun. Inaamoy-amoy ko para lang nandyan lang siya palagi. Amoy talaga niya, hindi nilabhan na damit. Ganun po ako, ganun ko kamahal yung kapatid ko na namatay na yun. Ang hirap pala na mawalan ka ng kapatid tapos lagi mong kasama, lagi mong kalaro. At ibang klase yung lakas ng batang yun. Malakas siya, tsaka hindi ko alam, yung lakas na yun, kukunin pala na siya ng Panginoon. Wala po kami sa Panginoon noon. Yung father ko, hindi ko nakikita nagsasamba. Kahit kami, di kami dinadala sa church. Ngayon na lang po dahil nakilala ko yung Panginoon. Bilang alaala, naiiyak pa rin ako. Pag naalala ko yung part na yun. Siguro kung kilala namin ang Panginoon noon, hindi makakapiling pa namin ng matagal. Kasi syempre iniingatan ng Panginoon yung mga taong nananampalataya sa Kanya. So yan po yung kwento ng isang kapatid ko na namatay sa leukemia. 1 year old, ang laki-laki na niya. Para na siyang 3 years old. Namatay siya, wala pang 2 years old, ang laki-laki na niya. Kaya maganda yung kilala natin yung Panginoon para ingatan ang ating pamilya, makasama natin ng matagal. At yun naman po ang nangyayari ngayon dahil kahit may karamdaman ako, kahit may karamdaman ng asawa ko, 75 years old, Parkinson, tapos ako naman is diabetic, pero buhay pa ako. Magsi-66 na ako. Marami na akong naging sakit, pero yun pala, pinadaan lang ni Lord para kami ay makakilala sa Kanya. Kaya ito po yung kwento ko doon sa isang kapatid ko na namatay sa leukemia. Sa ngayon, wala namang leukemia sa amin na may sakit, kundi high blood. May high blood po ako. Pero okay lang. Hindi naman ako mukhang may sakit. Tingnan nyo nga. Hindi mukhang malabo. Malabo po yung mata ko pero nakakakita pa rin ako, maliwanag. Hindi katulad nung original na lente kasi fake na yung lente ko eh. Kaya kailangan ididikit ko pang ganyan yung mata ko para makilala ko yung tao. Pero yung kilos at boses madali kong makilala. Pero nakikilala ko naman, kaya lang hindi kasing linaw nung original na mata. Ito po yung kwento ko sa aking isang kapatid na namatay sa leukemia. Na mahal na mahal ko at iningatan ko pa yung damit niya para amoy-amoyin. Nakalibing na siya, nasa tinatago ko talaga yung bag, yung damit niya, inaamoy ko araw-araw. Nandun kasi yung amoy ng pawis niya, amoy ng katawan niya. Hindi ko na alam kung saan ko na inilagay yun. Basta yun po yung karanasan ko sa isang kapatid ko.